So once again, it's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, sasagutin po natin ang mga katanungan na, Madam, ano po bang tamang consistency ng isang similya ng isang lalaki, no? So, dapat po ba siyang malapot? Dapat po ba siyang malabnaw? Ano po bang tamang kulay ng similya ng isang lalaki, no? So, napakaraming katanungan, even po sa ating Facebook page and sa ating Instagram, ano, na laging nagtatanong na, Ma'am, tama po ba to? Kasi hindi po ako makabuntis. Ma'am, tama po ba to? Kasi sobrang lapot. Meron po bang dahilan kung bakit po ba ito sobrang lapot? O bang meron po bang dahilan bakit po ito malabnaw? So, sasagutin po natin yan. So, samahan nyo na po ako. And let's start. But if you do like my videos po, mga madam and sir, no, just don't forget to please click like, share, and subscribe. So, maraming salamat po. God bless! My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Okay, so ito na nga po, ano, what does normal semen look like, ano? So, sa mga nagtatanong, curious, ang ating mga kababaihan na hindi pa nakakakita ng similya, and even mga kalalakihan po, nagme-message din po sa atin kung tama ba, normal ba yung kulay, consistency, ano, texture, yung amoy, ganito po ba talaga? Even sila nagtatanong kung normal nga ba yung kanilang mismong similya. Oh, ito na po mga madam and sir, ano? Ang similya ng isang lalaki ay color ng whitish to grayish. Ano? So, kung aamuyin mo naman sila, para po silang amoy chlorine. Ano? So, sa mas kilala, sa brand natin na Sunrock. So, okay po mga madam. Pero kung sakaling gusto mo siyang tikman, ano? It tastes like what? A little bit sweet. Okay? So, hindi ko sinabing super sweet, ha? Hindi rin sobrang tamis, ano? Manamis-namis lang ng konti. Bakit po? Ano? Hindi sa dahil natikman, okay? Dahil po, ang similya ng isang lalaki ay may component na tinatawag na fructose, ano? Sugar po ito na matatagpuan sa prutas, ano? So, ibig sabihin, kaya sila sinabi na a little bit sweet po ang taste ng isang similya ng isang lalaki. Okay? So, ang texture naman ng isang semen ng isang lalaki, ano po ba? Ano? So, actually, mga madam and sir, every ejaculate ng isang lalaki, ano, ay paiba-iba po. So, for example, today nag-ejaculate si sir, medyo pino ang kanyang similya. Pwedeng on the next day, medyo magaspang-gaspang. Okay, so next, ano, what is the reason nga po ba mga madam kung bakit ang similya ng isang lalaki ay sinasabi nating thick or sabi nating malapot-lapot, ano? So, meron po kasing tinatawag na protein sa loob ng similya ng isang lalaki, ano? Nakakatulong po ito para mag-stick o dumikit po dun sa vagina, sa cervix, hanggang makapunta po siya saan? Sa fallopian tube. Yun, nandun nyo po yung itlog. The reason why is what? Yung impregnation po, ano? Para naman po talaga mabuntis ang isang babae. So, after 15 to 30 minutes, ano, yung similya ng isang lalaki na sinasabi nating very thick, ano, magiging thin na po yan, ano, kasi mawawala na po yung protina niya. Isama na rin po natin to mga madam and sir, ano, hindi po lahat ng similya ng isang lalaki ay sinasabi nating a little bit sweet or manamis-namis, ano. Depende po yan sa mga factors, like for example, yung diet ni sir, yung kinakain niya, no. So for example, nag-inom si sir, ano, nag-inom ng alak, definitely, ang magiging epekto nito ng lasa ng kanyang similya ay pwede ding maging metallic taste, ano. Nakadepende po ito sa diet, sa vitamins, sa medications na tinitake ni sir, ano. At alam nyo rin po ba mga madam and sir, the more na nagtitake ng water o umiinom ng tubig si sir, ibig sabihin po mas magiging watery ang kanyang similya. Okay, so next, ano, kung sakali naman nagtatanong kayo kung gaano ba dapat kadami yung per ejaculate ng isang lalaki, ano, so dapat po ito nasa 1.5 to 5 ml. So, ibig sabihin parang isang kutsarita, ano. So, kailan naman ako dapat mangamba, ano? Sir, dapat po kayo mangamba at magpa-check up sa doktor kung sakali pong meron po kayong pain during ejaculation. So, ibig sabihin, pag nagpalabas kayo ng similya nyo at masakit, kailangan nyo po magpa-check up. Pain during, ano, habang po kayo ay umiihi, okay? So, hindi po ito normal. So, dapat po din po kayo magpa-check up. Next po is what? Yung pain sa inyong testicle area o sa inyong bayag, ano, kung sakaling nakakaramdam po kayo ng sakit doon, kailangan nyo po magpa-check up. And if ever po, meron may blood in the urine, ano, umihi kayo ng merong dugo, ano, and infertility. So, ibig sabihin, hindi po kayo makabuntis, kailangan nyo po ito magpa-check up. Okay, so next naman, ano, kailan ba yung normal na ganito
ka-thick o sabihin natin kalapot ang similya ng isang lalaki. Once po ang isang lalaki ay hindi nagpapalabas palagi ng similya niya, so ibig sabihin hindi po siya frequently nag-ejaculate, normally po talaga na ang consistent ng similya ng isang lalaki ay maging malapot and thick. So naiipon po kasi yon, nahihinog po kasi yon. Next one is what? Yung tinatawag na dehydration. Kanina nga po sinabi ko sa inyo, once ang isang lalaki pag hindi mahilig uminom ng tubig, ay nagiging thick yung kanyang similya. So, ibig sabihin, kung mahilig ka uminom ng tubig, magiging watery ang inyong similya. And last but not the least, kung sakaling meron kayong infection, like for example, STD po, yung katulad ng syphilis, So, syempre po kasi, yung ating WBC or yung white blood cells, ito po yung kasi yung nag-i-indicate na merong infection ang isang tao, Kapag mataas ang WBC sa laboratory nyo, so ibig sabihin meron kayong infection, Yung WBC po ay pupunta po doon sa inyong parang parte kung saan kayo merong infection, and tataas po yun. And then, probably, ito rin po yung magiging dahilan, kung bakit magiging thick din yung inyong similya. Okay, so next, kung kanina tinapik natin, bakit normally nagiging thick o nagiging malapot ang similya ng isang lalaki? Ngayon naman, bakit naman nagiging manipis ang similya ng isang lalaki? So, number one, ito na. Sir, kung ikaw ay frequently ejaculating, so ibig sabihin, palagi ka nagpapalabas ng inyong similya, normally po, hindi mo po marireach yung tinatawag na, sabihin nating, thickness ng isang similya ng isang lalaki, So, kung sakaling gusto mo yung ganong klaseng malapot-lapot, kailangan pahinugin mo yan. It takes time, sir, okay? Okay, so the next reason po, yung tinatawag nating pre-cum, So, ito po yung mga kalalakihan na nilalabasan sila ng kanilang similya prior sila ay mag-orgasm. So, ibig sabihin, it's clear and watery. Normal po ito na ganito po ang consistent ng isang pre-cum, So, hindi po ito nakakapagpagaba. Wrong. Nakakapagpagabagab. Okay, tama. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na makasama ko pa po kayo sa mga susunod na vlogs ko. But before po tayo mag-end, gusto lang po natin mag-shoutout. So, napakatagal ko rin hindi nag-vlog, It's been 3 months since the last time na nag-vlog talaga ako. Last month nag-vlog ako pero isa lang, Ewan ko ba. Nahirapan ako maghanap ng time para mag-vlog. So, ito na nga po mga madaming sir. Binabati ko po si Miss Marnelly Barola. Hello po, madam. Na-miss niya daw ako. Actually, na-miss ko rin talaga mag-vlog. Kasi sa Facebook ko, nililipat ko lang yung ibang videos ko. Pero dito talaga sa YouTube, dito yung updated. Ito yung recent. So, thankful na kapag vlog ako. Binabati ko rin po si Sir Bernard Panisa na laging nandyan. Always, sir. Since from the very beginning. So, binabati ko rin po si Sir Cesar and Vicky Vlog na nasa Italy, nasa Pisa, Italy. Gusto ko dyan makarating, sir. Sana, maipon nga ako. Meron naman akong passport, pero takot ako sa aeroplano. Kakaloka. So, binabati ko rin po si Sir Willie Evangelista. Hello, sir. Thank you so much for watching. So, next po, binabati ko rin si Sir Hans Rica Fort Reynancia from Albay. Sir, ang lapit nyo lang. Dait lang ako. Binabati ko rin si Sir Demuel Aguro. Hello, sir. Thank you so much po. Napansin nyo aking ash gray hair. Okay, so next po, binabati ko rin si Ma'am Florinette Aranyo sa Hong Kong. Hello po sa lahat ng OFW sa Hong Kong and sa tita kong nandyan na laging nanonood din sa Hong Kong. Hello po. Thank you so much. Okay, so next po, binabati ko rin si Sir Crispin Arnaiz from Cavite. Hello, sir. Thank you so much po sa lahat ng pamilya ni Sir Crispin na nanonood sa akin. And sir, fan ako ni Maria Clara ngayon. Nanonood din po ba kayo noon? Ang ganda. Ang ganda ni Ang galing ni Barbie Fortesa. Wala lang. Sinegway ko lang. So, next po, binabati ko rin si Miss Angela Ku, So, ang comment ni Madam, kala niya daw nag-stop na ako mag-vlog. Oh, ang dami rin talaga nagme-message sa akin yan. Ma'am, nag-stop ka na po ba? Hindi mo po kasi talaga nahirapan lang ako maghanap ng time. Kasi nga, itong bunso ko, syempre, medyo lumalaki na Ako yung hands-on talaga sa aking baby. Tapos, alam nyo rin naman na may autism yung aking panganay. So, mamisting, Ganon talaga So, linis, luto, laba, plancha.
De, ganun talaga, nahihirapan. Pero hindi, gusto ko mag-vlog eh, kasi I love to teach, ano. So, nagpupurso nga ako ngayon mag-CI. Just, wish ko lang na makapagtrabaho ako ulit. Hindi man sa hospital, pero sana, no, maging clinical instructor din ako. Yee! Sayang. And sa lahat po ng palaging nanonood, sumusubaybay sa aking vlog, mapa in and out man ako, no? Minsan nandyan, minsan wala, ano? Pero talaga, pag nag-vlog ako, talagang may mga nagta-thumbs up agad, no? Seconds pa lang talagang may nakatutok na. So, alam nyo naman, ano, tagal ko na rin kasi talaga, minsan wawala, minsan nandyan. Last time, 9 months talaga nung nagbuntis ako kasi talagang napakahirap ko magbuntis sa aking bunso. Ngayon naman, 3 months, kasi nag-aalaga, todo alaga si mami. So, ito na po, thank you so much po sa lahat and sa ating mga silently viewers natin dyan. Hindi ba po kayo mag-comment, pero taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyo. So, maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye.